Kung ang barangay ang pangunahing unit ng lipunan, abay hindi dapat maliitin ang trabaho ng mga barangay tanod. Dahil bago pa rumisponde ang kapulisan, ang mga tanod ang unang tumutugon sa anumang problema sa ating mga kabahayan, sa ating mga kalye. Sila ang unang mga mata, ang unang mga paa sa anumang posibleng pagsiklaban ng krimen. Sila ang kayang pumigil at sila rin ang unang mga saksi. Kaya naman sa ating kwento sa araw na ito mga kapatid, ang unang Lunes ng buwan ng Nobyembre, ang barangay tanod na si Idyong ay maghahanap ng makabagong kasangkapan para matulungan sa kanyang trabaho ng pagmamanman at para magkaroon ng tala o record ang kanyang ginagalawan. Pero ang hindi niya alam, ang kanyang body camera ang siya palang magiging saksi at tulay sa mga nilalang sa kabilang buhay. Mga kapatid, ngayong Lunes, ikatatlo ng buwan ng Nobyembre, ay Lunes pa rin ang kababalaghan at kakatakutan. Kaya atin na pong simulan ng pakinggan ang sinulat ni Orly Aquino na drama. Ito na po, ang dulang pinamagatang Tanod kontra Kaluluwa. Judy? Ay, ikaw pala, Ijong. Papasok ka na ba sa beer house? Oo. Alam ko naman papasok ka na sa trabaho mo dahil malayo pa sa'yo, amoy na amoy ko na yung pabango mo eh. At sexy pa yung miniskirt na suot mo. Alam mo na palang papasok na ako sa trabaho ko, kaya lumabas ako sa apartment ko. Nagtatanong ka pa. Lumapit lang naman ako sa'yo kasi baka pwedeng iadid na kita. Huwag na. Para naman makapagkwentuhan tayo. Kung gusto mong magkakwentuhan tayo, edi magpunta ka sa beer house. I-table mo ko, no? Oras pa ng duty ko eh. Isa pa. Sa isang linggo pa ang sweldo ko. Ay, problema mo na yon. Tsaka pag may budget ako, nauunahan ako ng ibang customer sa pagda-table sa'yo. Kaya nga minsan pa lang kitang naiti-table eh. Kahit naman may customer na ako pagdating mo sa beer house, di lang naman ako ang GRO doon. Pero ikaw ang kursunada ko. Sinabi ko na yan sa'yo nung minsan na-table kita, di ba? Sinabi ko na rin sa'yo na iba na ang kursonadahin mo. Bakit naman? Ano bang problema mo sa akin? Gwapo naman ako. Macho. Pero, barangay tanod ka lang. Kahit naman mababa lang ang sweldo ko sa barangay natin, paminsan-minsan nakakapag-sideline ako sa pagko-construction. Kung talagang ako ang kursonada mo, saka ka na pumorma sa akin. Kailan pa yun? Pag tumama ka sa loto. Nako, paano naman ako tatama? Hindi naman ako tumataya ng loto. Pag mapera ka na, saka ka naman ligaw sa akin, no? Ha? Judy! Ba't biglang lalaki ang mga mata mo? Hindi mo ba nakita yung lalaking dumaan sa harap natin? Wala namang nagdaan sa harap natin, ah. Meron. Ayun, naglalakad pa palayo. Wala akong nakikitang tao sa itinuturo mo. Diyan ka na nga. Inaabala mo lang ako, eh. Teka, Judy! Ano ba yan? Nasaan na yung lalaking nakita ako kanina? Nalingat lang ako sandali na wala na. Sino kaya yung lalaking di sumasahid sa lupa ang mga paa? Parang kaluluwa. Hanggang ngayon hindi mabura sa utak ko yung nakita ko kanina sa harap ng apartment ni Judy. Sigurado kung di ko guni-guni lang yun. Kitang-kita ko talaga ang isang lalaki na nakabaro. At di sumasahid sa lupa ang mga paa habang naglalakad. Hindi ko lang namukhaan kasi may kalabuan yung ilaw sa poste. Ba't ko maguguluhin ang isip ko doon? Itutuloy ko na nga lang ang pagro-ronda dito. Ronda ako bago mag-umaga. Ha? Ano yun? May lalaking kumakaladkad sa isang kambing sa likod ng isang bahay. Medyo madalim. Magamit na itong flashlight. Baka magnanakaw pa yun eh.
Iilawan ko muna bago siya sitahin. Hoy! Ba't kinakalagtad mo yung kambing? Magnanakaw ka, no? Huwag kang kikilos sa kinatatayuan mo! Oh! Bigla tumakbo! Malamang magnanakaw nga yun! Hoy! Huwag kang tumakbo! Tumigil ka! Tigil! Ayaw tumigil ah! Pumasok sa kaingin! Hahabulin ko siya. Kahit ako nag-iisa, huhulihin ko yung magnanakaw na yun. Joe, nakilala mo ba yung nagtangkang magnakaw daw ng kambing? Ha? Hindi nga ho, Kapitan Doming eh. Nung tumakbo siya, hinabol ko agad. Pero Pero hahabulin mo pag tumakbo. napasikot-sikot siya sa mga puno sa kaingin eh. Ah, Mabilis siyang tumakbo kaya hindi ko naabutan. Sinubukan ko namang hanapin pero wala eh. Ito, nagbalik na ako dito. akala ko bago mo siya sinita tinutukan mo ng flashlight. Hindi ko na sinaga ng flashlight yung mukha niya kasi hinarangan niya agad ng kamay niya yung ilaw bago siya tumakbo. Malamang yun natsempohan mo magnanakaw ng kambing, yun ang suspect sa mga nangyaring nakawan ng iba't ibang hayop dito sa barangay natin. Eh sayang nga ho, natakasan niya ako eh. Kung nakilala mo sana siya kahit natakasan ka niya, madadampot natin siya sa follow-up operation. Malamang, nakilala ko ho ang suspect kung meron akong body cam. Ha? Body cam? Opo, Kap. Malaking bagay yun sa gaya kong tanod. Kaya matagal ko na nga pangarap na magkaroon ng ganun eh. Body cam? Nasabi mo na nga sa akin yan minsan. Kaya inuulit ko ho sa inyo ngayon kasi baka mapagbigyan niyo ang request ko. Pagpapasalamat ko ho sa inyo ng malaki kapag binigyan niyo ako ng kahit segunda mano lang na body cam. Sige na. Nakukulitan na ako sa iyo. Kaka-body cam mo na yan eh. Sige, susubukan kong gumawa na para mapagbigyan yung request mo. Ako, salamat ho, Kap, ha. Alam niyo, pag may body cam na ho ako, makikilala ko ng makakainkwentro ko. Dapat. Pag nanakaw man o multo. Inay! Bakit po kayo sumigaw? Nini, may multo! Multo po! Oo, nakita ko kanina ang multo ng tatay mo rito sa labas ng bahay. Inay! Patay na po si Itay! Huwag ka matakot, anak. Baka sumpungin ka ng hika. Nahihirapan ko nga po akong huminga pag natatakot ako. Naku, anak. Mahigit 1 linggo nang nailibing ang tatay mo. Pero, totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Totoong nakita ko. Kitang-kita ko kanina ang multo ng tatay mo na palapit sa akin. Naniniwala ako sa inyo, Osang. Jong, buti dumating ka. Nagloronda ako malapit dito sa bahay niyo nang marinig ko yung sigaw mo eh. Mga Ijong, naniniwala po kayo na nakita ng inay ko ang multo ng tatay ko? Oo, Nini. Magkalugar lang tayo kaya kabisado ko ang nanay mo. Alam kong di siya nagsisinungaling. Kung hindi nawala ang multo ng asawa ko bago ka lumapit, Jong, sana nakita mo rin siya. Kahit di ko nakita ang kaluluwa ng asawa mo, Osang, naniniwala ako nagbalik siya. Dahil kung di ako nagkakamali, ang kaluluwa ng lalaki nakita ko kagabi ay walang iba kundi ang multo ng asawa mong si Paing. Ba't kayo napapailing, Kapitan Doming? Jong, hindi totoo ang multo. Gawa-gawa lang yun ang mga taong matatakutin. Kap, hindi po ako matatakutin. Pero gusto mong manako. Hindi rin ho. Totoo yung sinabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Naku, huwag mo igit yung sinasabi mo, ha? Malamang namalik mata ka lang. Doon sa nakita mong lalaki naglalakad na hindi sumasahid sa lupa ang mga paa. Napatunayan ko ho sana ang sinasabi ko sa inyo kung bago ko nakita yung multo nabigyan niyo ako ng body cam. Kaya na naman yung mga body cam mo na yun eh. Pasalamat ka nga, may napakiusapan akong politiko na mag-donate dito sa barangay hall natin ng ilang body cam. Isa ka sa mga tanod na binigyan ko. Kung di po totoo yung multo, Kap, bakit nakita raw ng kabarangay nating si Osang ang kaluluwa ng namatay niyang asawa? Malamang namalikmatadang din siya. Ewan ko ho, Kap, ha, pero papapatunayan ko sa inyo na totoo yung multo kapag Magano, Jong? sa pagroronda ko ho, nahuli ng bodycam ko yung lalaki naglalakad na di sumasahid sa lupa ang mga paa. Nung
nakita ko yung lalaking mistulang multo. Sa direksyong to siya papunta eh. Kung yung lalaking yun at yung nakita ni Osang na multo ng asawa niyang si Paing iisa, malamang na dito ka nagpunta yun sa bahay nila. Sige, kaya dito ako sa harap ng bahay nila magpapahinga habang nagro-ronda. At ihahanda ako ng suot kong body cam. Anong mali ko kung ngayong gabi makita ako ulit yung multong yun? Biglang umalulong yung asong ka sa di kalayuan at parang may tinatawalan siya sa likod ng puno. Biglang tumakbo naman palayo yung aso na parang may kinatakutan. Ha? May lumabas sa likod ng puno. Yung lalaking nakabarong na naglalakad na di sumasakit sa lupa ang mga paa. Maliwanag ang ilaw ng poste sa kaling to kaya namumukhaan ko na siya. Siya nga ang yumawang asawa ni Osang, si Paing. Dito ako sa gilid maglalakad ng maingat. Palim kong susundan yung multo ni Paing habang nakatutok sa kanya tong bodycam ko. Lumusot sa nakasarang pinto ng bahay ni na Osang. Babalik na lang ako sa barangay hall. Papakita ko to kay Kapitan Doming. Ngayong na-videoan ko ngayon siya. Mapapatunayan ko na kay Kap na totoo ang multo. Ay, Jong, nakainom ka ba? Hindi ho, Kap Doming. Ah, Hindi ako tumitikim ng alak pag naka-duty ako. ba't tumikim ka? Kung ano-anong kalokohan na sinasabi mo eh. Hindi po yun kalokohan. Kayo mismo, napanood niyo sa laman ng bodycam ko, di ba? Batikam ka na naman. Pagdating mo pa lang dito sa barangay dinownload at pinanood na natin ang laman sa bodycam mo. Oh, nakita niyo na nga yung multo. Ilang beses natin pinanood ang video. Wala akong nakitang lalaki gaya na sinasabi mo. Yung naglalakad ng hindi sumasayad ang lupa sa paa at lumusot pa sa nakasarang pinto. Ha? Wala. Hindi niyo nakita yung nakita ko? Hindi. Tama na. Kap, paniwala kayo sa akin. Naku, maniwala. Pag pinilit mo pa yung sinasabi mo, babawiin ko yung body-bodycam mo na yan. Naku, wag. Ha? Wag ho, Kap. Ha? Sige na, hindi ko na kayo pipiliting maniwala dun sa nakita ko. Dapat. Huwag niyo lang bawiin tong bodycam. Yan ka naman talaga mukha ka ng bodycam. Sige na, bumalik ka na sa pagroronda, boy bodycam. Sige ho. Ang pagsikapan mo makuha ng video ng bodycam mo, yung magnanakaw ng mga hayop dito sa barangay natin. Huwag yung multo na isang malaking kalokohan. Sige na, boy bodycam! Layas! Nini, hindi kalokohan ng multo, ha? Naniniwala po ako sa inyo, Nay, na nakita niyo ang kaluluwa ni Itay. Hindi naman ako mapapasigaw sa takot kagabi kung hindi ko siya totoong nakita eh. Ba't po kaya nagbalik ang kaluluwa ni Itay? Hindi ko alam. Pero sana wag siyang magbalik dahil ang gaya niyang patay na eh, dapat manahimik sa kabilang buhay at At ano po, Nay? takot ako sa multo. Takot din po ako sa multo. Kaya nga anak, ipagdasal nating sana wag nang bumalik dito sa bahay natin ang kaluluwa ng tatay mo. Opo, Nay. Ayoko nang makita uli ang kaluluwa niya. Baka pag nakita ko siya, mamatay na ako sa takot. Nini, naririnig mo ba yung naririnig ko? Opo, parang may umiiyak po. Anak, parang pamilya sa akin yung boses ng lalaking umiiyak. Inay! Parang boses ng tatay mo. Paing. Jong, nakikita mo ako? Oo. Paano mo ako nakikita? Ang taong gusto kong pagpakitaan lang eh. Yung makakakita sa akin. Pag nagsagawa ko ng malalim na konsentrasyon. Hindi ko alam kung ba't kita nakikita. Iisang dahilan kaya nakikita mo ko. Meron kang third eye. Ha? Third eye? Oo. Meron ka ikatlong mata. Ayon sa kakilala kong albularyo. Ang taong may ikatlong mata, may kakayahan ng mga yung makakita ng paranormal, katulad ng gaya kong kaluluwa,
may third eye ka. Kaya kahit hindi ko sadyang magpakita sa'yo, nakikita mo ako. Pero, bakit ka umiiyak? Ayaw na akong makita ni Osang at ng anak namin. Hindi mo sila masisisi. Patay ka na eh. Dapat mo nang iwan ang mag-ina mo. Hindi ko sila maiwan. Dapat ka nang manahimik sa kabilang buhay. Paano ko matatahimik sa kabilang buhay? Noon na nabubuhay pa ako, sa akin lang umaasa mag-ina ko. May sakit pa ang nag-iisang anak ko. Naghihirap nga ang mag-ina mo, Paing. Ibalita ko pa, nagkautang si Osang sa iba ng kamag-anak kaya naipalibing ka. Sa pagkawala ko sa piling na mag-ina ko, kawawa sila. Nakita ko lalo sila naghirap. At hindi na maipagamat ang asawa ko ang aming anak. Awang-awa ako sa kanila. Kailangan ko ng tulong. Kaya ako nagbalik. Kaya kung di sila maiwan. Pero natatakot sila sa akin. Paing, Idyong ayaw na ako makita ng asawa at anak ko. Paano? Paano ko sila matutulungan? Judy, mamaya ka na pumasok sa apartment mo. Ha? May sasabihin lang ako sa'yo sandali. Kaya inabangan ko ang pag-uwi mo. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Teka lang. Bitawan mo ang braso ko. Judy, mailap ka sa akin kasi mahirap lang ako. Eh, buti naman alam mo. Pag naging mapera ba ako, magiging maamo ka na sa akin? Hindi lang maamo. Sasama ako sa'yo kahit sa impyerno. Basta sa tamang presyo. Sinabi mo yan, ha? Eh, paano ka naman magkakapera, Ber? Secret. Hindi ako naniniwala magiging mapera ang gaya mong barangay tanod lang. Naabala mo lang ako? Teka, sandali lang, Judy. Hoy, maghanap ka ng kausap mo. Diyan ka na nga. Sige lang, Judy, pagtarayan mo ako. Pero isang araw magiging maamo ka rin sa akin. Dahil bukas makalawa magiging mapera ako. Magiging mapera ako sa tulong ng multo. Paing! Paing! Ijong, narito ako. Bakit? Buti naman, pagtawag ko sa'yo, nagpakita ka agad sa akin. Nung huli tayo nagkausap, nagkasundo tayo sa lugar na ito. Dito tayo magkikita kaya dito na ako na malagi. Buti tumupad ka sa usapan natin. Sinabi mo matutulungan mo ko para matulungan ko mag-ina ko. Dahil nga takot sa multo mo ang asawa at anak mo, kaya ayaw ka nilang makita. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko magpakita sa aking mag-ina. Gusto mo bang mamatay sila sa takot? Gusto ko mapabuti sila, makaahon sa hirap at makapagpagamot ang anak kong may sakit. Mangyayari ang gusto mo. Giginhawa ang mag-ina mo at may papagamot ng asawa mo ang anak nyo kung makikipagtulungan ka sa akin. Ha? Sa paanong paraan? Magpakita ka lang at magmulto sa ibang tao para matakot sa'yo. Para maperahan ko sila. Ha? Para matulungan ko ang mag-ina mo. Ayoko. Ha? Ayaw mo makipagtulungan sa akin? Kahit nung nabubuhay pa ako, hindi ko maatim na manloko ng kapwa ko. Naku, hindi pwedeng ayaw mo. Makikipagsabuhatan ka sa akin, Paing. Mumultuhin mo ang ibang tao para maperahan ko. Pag hindi ka pumayag sa gusto ko, mapipilitan kang bumalik sa kabilang buhay. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo ako mapipilit sa ayaw ko. Magmamatagas ka? Pangangatawanan mo ang pagtanggi sa gusto ko? O pabebendisyonan ko ang nicho mo sa pare? Wag. Natakot ka dahil alam mong pag nabendisyonan ng holy water ang nicho mo, mapipilitang maglakbay ang kaluluwa mo pabalik sa kabilang buhay. Alam mo yan dahil ayon sa pare, alam ng gaya mong kaluluwa ang kahinaan mo. Joe, ayoko magbalik sa kabilang buhay. Ayokong iwan ang mag-ina ko. Wag. Pag nagbalik ka sa kabilang buhay, malamang na lalong maghihirap ang mag-ina mo. At lalong lumala ang sakit ng anak mo. Ayokong manloko ng ibang tao. Pero ayokong patuloy na maghirap ang mag-ina ko. Ayokong lalo lumala ang sakit ng anak ko. O kaya nga anong desisyon mo? Sige, payag na ako sa gusto mo. Yan, buti natuto ka. Sige, sabihin mo. Sino? Sino, Ijo? Sino ang gusto mong takutin ko para maperahan mo? Kailangan
kailangan tapusin ko itong mga proposed project ng barangay ngayong gabi. Baka isipin nila ghost project ito. Kapitan Dome. Ano yun? May tumatawag sa akin. Sino yun? Nag-iisa lang ako rito sa opisina ko. Kapitan Dome. Oy! Sino ka man, Huwag mo akong takutin! Hindi kita tinatakot. Nasaan ka? Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Narito ako sa tabi mo. Ano ito? Ano ito? Unti-unting lumilitaw sa tabi ko. Puting usok ng hugis lalaki. Kaluluwa! Tama ka. Isang akong kaluluwa. Paeng? Ako nga. Ba't ka nagpapakita sa akin? Bakit? Noong nabubuhay pa ako, hindi ko gusto ang pamamalakad mo sa ating barangay. Huwag! Huwag ka lumapit sa akin! Huwag! Habang nabubuhay ka, hindi kita patatahimikin. Paulit-ulit kitang pagmumultuhan hanggang atakin ka sa puso at mamatay. Huwag! Huwag! Layuan mo ako, multo! Layuan mo ako! Huwag! Multo! 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 Ano, Kapitan Dome? Multo? Oy, Jong. Kaya napatakbo ko palabas sa office. May nagpakita sa akin na multo. Buti nandito ka sa labas ng barangay hall. Nakaramdam ako na kailangan ko mag-CR, kaya nagbalik ako dito. Wag! Wag ka muna umalis sa tabi ko. Wag! Dito ka lang. Teka. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa multo? Sabi ko lang yun. Naniniwala na ako ngayon. Takot din pala kayo sa multo Akalain ko ba totoo yung sinasabi mong nakita mo yung kaluluwa ng namatay na asawa ni Osang, yung si Paeng? Ay, nako. Multo pala ni Paeng ang nagpakita sa inyo. Oo. Bago naglaho ang kaluluwa niya, nagbanta pa sa akin. Ay, nako. Noong nabubuhay pa ako, hindi ko gusto ang pamamalakad mo sa ating barangay. Habang nabubuhay ka, hindi kita patatahimikin. Paulit-ulit kitang pagmumultuhan hanggang atakin ka sa puso at mamatay. Ganon ni Jong. Ganon yung banta sa akin ng multo ni Paeng. Nako. Huwag kayong matakot, Kapitan Doming. Ayoko patuloy ako pagbultuhan ng kaluluwa ni Paeng. Ayoko. Hindi na kayo mumultuhin. Ayoko. Sa tamang presyo. Tama? Ano ka mo, Jong? Sa tamang presyo. Presyo? Kasi Kap, may kilala akong espiritista. Bulag siya. Pero ibigay ko lang sa kanya ang buong pangalan nyo. Makakapagsagawa na siya ng ritual at orasyon para di na kayo gambalain ng multo. Ano? Kaya, ibigay nyo na sa akin yung pambayad sa espiritista. Mga 20,000. 20,000 piso? Oo, Kap. Alam kong sisiw lang yun sa inyo dahil sa mga kickback na natatanggap nyo sa mga project ng barangay na pinaggagawa nyo. Kaya nga ayoko na eh. Gusto ko na yung mga lihiti mo eh. Yung mga ghost project na ginagawa ko, nagkatotoo. May ghost tuloy na lumilitaw sa mga... Naku laman eh, Jong. Hindi ko kaya yung 20,000 piso. Kayo, Kap, mamili kayo. 20,000 o mamamatay kayo sa takot sa multo. Sorry na lang si Kapitan Doming. Nung una ayaw niyang maniwala sa multo. Kaya siyang pinili kong unang biktimahin sa racket namin ang kaluluwa ni Paeng. Sa sobrang takot niya sa multo, napilitan siya magbigay agad sa akin ng 20,000. At siya pa ang nakiusap sa akin na asikasuhin ko agad lumapit sa espiritista. Wala naman akong kilalang espiritista eh. Ang masarap pa, kahit oras ng duty ko, nakasalida ako rito sa beer house. Hi, Jong! Oo ba? Ikaw pala yan, Judy. Mabigla kang umamo sa akin ngayon Paano di ako mapapatable agad sa'yo eh? Pinatawag mo pa lang ako sumamasang nitong beer house. Pinaabutan mo na ako agad sa kanya ng 1,000. Alam mo, wala akong balak itable ka lang, Judy. Alam mo ba kung saan kita balak dalhin? Saan? Sa langit.
Kaya mo ba ang presyo ko? Aba, doblehin mo pa yan. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Saan? Di, sa langit ka mo, di ba? Inay! Inay! Nini? Inay! Oh, ba't oras na ng gabi? Gising ka pa, anak. At ba't ka nakatalungko lang rito sa higaan at umiiyak? Hindi po ako makatulog kasi nahihirapan po akong huminga. Anak, sinusumpong ka na naman ng hika. Ba't po kayo napaiyak din? Kasi anak, naaawa ako sa iyo eh. Awang-awa ako sa iyo. May sakit ka, kaya dinala kita sa health center ng barangay kaninang umaga. Libre nga ang check-up sa iyo ron, pero walang available na gamot para sa sakit mo. Kaya iniuwi mo na kita rito sa bahay. At lumapit ako sa mga kakilala ko para mangutang ng pambili ng gamot mo, pero walang magpapautang sa atin. Siguro dahil alam nilang mahihirapan ko silang mabayaran. Di bali po, inay. Baka kahit di po ako makainom ng gamot, maging maayos rin po ang paghinga ko. At makatulog ako mamaya. Para makatulog ka at di mahirapang huminga, anak, hahagurin ko ang dibdib at likod mo. Sige po. At bukas, lalakad uli ako para lumapit kung kani-kanino. Baka sakaling bukas makagawa ko ng paraang makabili ng mga gamot mo. Inay, kahit hinahagod niyo po ang dibdib at likod ko, lalo lang po akong nahihirapang huminga. Kung pwede nga lang, anak, ako na lang yung nagkasakit eh. Huwag lang ikaw. Inay! Oo, anak. Libong beses kung gugustuhin na ako na lang yung magkasakit at maghirap. Huwag ko lang makitang naghihirap ka. Sigurado ako magpapakita uli sa akin ang kaluluwa ni Paeng. Dahil hindi siya papayag na pabendisyonan ko sa pari ang nicho niya para mapilitan siyang magbalik sa kabilang buhay. Saka ako naaasakasuhin hanapin ang kaluluwa ni Paeng. Ngayong nakabihis at nakapagsuklay na ako, aalis na muna ako rito sa bahay. At pupunta uli ako sa beer house para mailabas si Judy. Oh, sino kaya nagbukas ng pinto? Ichong! Ang bangkay ng anak ni Paeng. Nini? Hindi ako si Nini. Ako si Paeng. Paeng? Oo, Ichong. Tama ka. Bilang isang kaluluwa, wala akong magawa laban sa'yo. Kaya sumanib ako sa katawan ng anak ko para singilin ka sa malaking pagkakautang mo sa akin. Hindi. Hindi ka makakatakas. Pinatid mo ako! Nabukol tuloy ako sa sahig! Hindi mo matatakasan ang paghihiganti ko. Hindi mo matatakasan ang leg ko! Huwag mo sakalin! Hindi ka makakaulagpos sa mga kamay ko ngayon. Hindi ako makahinga! Nakipagkasundo ko sa'yo para magmulto sa ibang tao, para mapirahin mo sila. Pero hindi ka tumupad sa kasunduan natin. Ang kahati ko sa halagang nakuha mo sa panluloko sa ibang tao, sinolo mo. Hindi mo binigay sa asawa ko para maipagamot niya ang anak namin. Kaya namatay si Lily. Kaya mamamatay ka rin ngayon ni Jong. Mamamatay ka! Ano po, Kapitan Domeng? Patay na si Ijong? Oo, Sam. Pinatay siya nung nagiganting kaluluwa ni Paeng. Sumanib sa bangkay ng anak niyong si Nini. Paano? Paano ko nalaman? Humahangos na dumating sa barangay huli yung ilang kapitbahay mo. Kaya agad akong rumisponde kasama yung mga tanod. Nakita naming buhay yung bangkay ng anak mo. Pumasok sa bahay na Ijong. Pero bago namin nalapitan si Nini, narinig namin nagsalita siya sa boses ng yumaong mong asawa na si Paeng. Ang sabi,
Inonsi siya ni Ijong sa kanilang naging kasunduan, kaya sinakal niya ito. At bago pa namin napigilan ng mga tanod, yung nabuhay na bangkay ni Nini, ayun, napatay na niya si Ijong. Yung bangkay ho ng anak ko? Oo, matapos niyang mapatay si Ijong, nabuwal siya at hindi na kumilos. Kinasangkapan pala ng kaluluwa ni Paing ang bangkay ng aming anak. Parang gano'n na nga, Osang. Mahirap ipaliwanag at mahirap paniwalaan. Pero may sariling paraan pala ang isang patay para makipaghiganti. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.